Sa hotel na ito ibinase ang pelikula na ang Room 1408. Ikukwento ko sa inyo mga katinagalog ko kung ano ang naganap sa silid na ito. Sa tuwing magbabakasyon, kasama na sa plano ay kung saan hotel mamamalagi tayo. Importante kung saan tayo magpapahinga. Maganda ba ang kama? Maluwag ba ang silid? Maayos ba ang mga kawani? Malinis ba ang tuwalya? O baka naman may multo na makakasama? Ang hotel na tinatawag na Alaskan Bar Hotel ay itinayo ng taong 1913 pa. 4 na lalaki ang literal na nagtatag nito. Inabot sila ng kalahating taon upang ito ay makumpleto. Ng mga taong ito, usong-uso, biglang yaman dahil sa gintong mina na natatagpuan. Ang hotel na ito ay ang pinakamatandang hotel sa Alaska na hanggang ngayon ay gumagana pa. At dahil nga matanda na, kasama sa edad nito ay ang mahabang pinagdaanan nito. Minsan itong naging lihim na pasugalan, naging isa rin itong lugar kung saan nagbebenta at nakabibili ng laman. Sa dami ng naganap dito, hindi nakakataka na isa ito sa mga kinilala bilang ang pinagmumultuhang gusali sa buong mundo. Ito ay ang ilan sa mga kuwento ng mga sawing palad na kaluluwa na hindi na nakaalis dito. Si Alice. Si Alice ay asawa ng isang minero. Dumayo sila sa lugar na ito matapos na mabalitaan ng mister nito na sa lugar na ito maraming ginto ang maaari na mamina. Sa Hotel Alaska, napili nila na tumira. Makalipas ang 3 linggo matapos ang pagpaplano na pagdesisyonan na ng asawa nitong si Alice na siya ay aalis na. Pupunta na ito upang makapagmina. Iniwan ito si Alice ng mag-isa. Ang araw ay naging linggo hanggang sa ito ay umabot sa 3 mahahabang buwan. Ang mister ni Alice ay hindi na nagbalik pa. Labis man ang pag-aalala, wala na siyang magagawa pa. Malinaw na sa kanya na siya na lamang ang mag-isa. At dahil wala na ngang ang kaunting salaping iniwan sa kanya ng asawa, kinakailangang humanap itong si Alice ng paraan upang buhayin niya ang sarili niya. Hindi na bago mga katinagalog ko ang kwentong ganito. Naaksidente ang mga naghahanap ng ginto. Ang iba ay nadadaganan, ang iba naman ay nagiging biktima ng kasakiman. Kaya naman napilitan ito na magtrabaho sa bar ng hotel. Si Alice ngayon ay kabilang na sa mga babae na nagbebenta ng sarili niya. Makalipas pa ang ilang buwan, biglang nagbalik ang kanyang kabiyak. Labis ito na nabigla sa sinabi sa kanya na balita. Naabutan nito si Alice na may katabing ibang lalaki sa kama, isa sa mga parokyano niya. Sa tindi ng emosyon nito, kinuha niya ang kanyang sandatang debala, saka ipinutok niya sa lalaking katabi ng kanyang asawa. Sa paghagulgol nito, kay Alice naman ay sumunod niya na ipinutok ito. Saka matapos ang isang nakabibingi na sigaw, sa sarili niya naman pinutok ang kanyang sandata na dibala. Lahat ito ay sa silid na Room 218 ay naganap. Sa silid na ito madalas na makita ang aparisyon ng ginang. Suot pa ang pantulog ng gabi na kunin ang kanyang buhay. Ayon sa mga trabahador, minsan ang multo niya ay nakikipag-usap pa sa kanila. Laging nagtatanong ito kung anong oras na. Ayon naman sa mga bisita na ang 2 silid na pinagmumultuhan nito bukod sa 218 ay nakikita rin ito sa kama ng 318. Ayon sa mga saksi na sa 10 oras ng gabi ay bigla na lamang itong papasok sa silid. Uupo sa dulo ng kama, tila ba ito ay may hinihintay. At saka bigla na lamang mawawala ng parang bula. Paminsan naman sa pagdaan sa tapat ng pintuan ng Room 218 ay may agos na pulang likido at sa kapag nagsisisigaw na ang tao na nakasaksi ay bigla na lang mawawala din ito. Tila ba isa itong paalala na itong si Alice ay hindi pa rin umaalis. Hindi lamang itong si Alice ang buhay na kinuha sa hotel na ito. Taong 2017, isang Ginoo ang doon ay nag-check-in. Ayon sa tala, magkakasama sila sa silid. Kwento ng mga kaibigan niya na sanay na sila na ang 37 taong gulang na dating mandaragat ay parang tren kung humilik. Ngunit ng gabing iyon tila ba nagtataka sila kung bakit sa wakas naging tahimik ang silid nila. Kinaumagahan ng kanilang gigisingin na ang kaibigan nila sa paghawak pa lang nila sa kanya
kasing lamig na ng yelo ang balat niya. Tila ba walang nakaalam kung anong nangyari ng gabing iyon dahil sa autopsiya na isinagawa sa biktima ay hindi na inilabas pa ng pamilya niya. Taong 2007, isang manlalakbay ang pumunta sa hotel na ito. Ayon sa kanya na isa siyang researcher ng mga paranormal. Nabalitaan daw niya na ang hotel na ito ay ang isa sa pinaka nakakatakot at pinagmumultuhan sa estado nila. Nais daw niya na mag-check-in sa pinaka nakakatakot na kwarto na mayroon ang hotel nila. Nagtataka man, pinayuhan ng manager ang lalaki na wag nang ituloy ang plano niya dahil delikado ang binabalak niya. Muli inulit nito ang kwento ng kababalaghan sa kwarto na kanyang nais na paglagian. Ngunit nagmatigas ito at nagsabi na iligal ang pagtanggi ng manager. Dagdag nito na ayon sa batas na kapag ang silid ay bakante, dapat ibigay ito sa bisita. Tuluyan na nga ang walang nagawa ang manager ng Alaskan Hotel. Napilitan itong ibigay ang susi sa kwarto ng 315. Ngunit wala pang isang oras, ang mga katabing silid na okupado ng matapang na Ginoo ay tumawag na sa front desk. Ayon sa kanila na may matinding pagtatalo sa room 315. Nang katukin ng manager ang silid ayon sa kanya na tila ba may nagsasagutan at nagsisigawan sa loob ng silid. Maya-maya pa ay may malakas na kalabugan na ang bumalot sa buong silid. Dito na pagpasyahan ng manager ng hotel na tumawag na ng otoridad. Sa pagdating ng mga pulis, dinig na dinig pa rin ang matinding ingay at mga kalampagan. Pilit na nilang binuksan ang pinto ng kwarto. Isang malakas na sigaw naman ang narinig sa may daanan. Tumalon ang matapang na Ginoo mula sa bintana ng ikalawang palapag at ito ay bumagsak sa may kalsada sa harap. Nang mabuksan ng otoridad ang pintuan, sila ay nahintakutan. Ayon mismo sa isa sa mga pulis na unang rumesponde na ang dingding ay balot ng pulang likido. Tila ba ilang tao ang pinanggalingan nito? Dagdag nito na hindi normal ang dami nito para sa iisang tao. Ayon sa mga saksi, nakitang-kita nila na mula sa bintana ay tumalon ang matapang na Ginoo. Saka tumama ito sa balkonahe sa unang palapag bago ito ay tuluyang tumama sa lupa. Nakaligtas man ito sa kung ano man ang naganap sa silid ng 315. Hindi naman ito nagsalita kung ano ang naganap doon at bakit siya ay tumalon. Dahil sa pangyayaring ito, inilabas ang kwento ng pelikula na ang Room 1408. Kasama sa nakikita sa hotel ay ang multo ng nakalutang sa bathtub. Ang mga aparisyon ng mga tao na mula sa bintana ay tumatalon at saka bigla na nawawala. Kaya naman hindi katakataka na ang hotel na ito ay kabilang sa isa sa iniiwasang hotel sa Alaska. Mga katinagalog ko, karanas na po ba kayo na sa lugar na tinutuluyan nyo o sa hotel o maging sa bahay na nilipatan nyo ay nakararamdam kayo ng tila ba kakaiba sa lugar na ito? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Ang may pinakamagandang sagot ay mananalo pa rin po ng 100 GCash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.